Sa mata ng lipunan, ang kabataan ay simbolo ng pag-asa, mga nilalang na puno ng sigla, pangarap at posibilidad. Ngunit sa likod ng kanilang mga ngiti at tawanan, may mga kwento ng pakikibaka na hindi agad nakikita. Sa panahon ng mabilis na pagbabago, maraming kabataan ang hinuhubog hindi lamang ng kanilang paligid kundi ng mga tanong na bumabalot sa kanilang pagkatao. Iba-iba ang kanilang pinagmulan, iba-iba ang karanasang dala, may ilang lumaki sa pagtanggap, may ilan namang lumaban sa katahimikan. May mga kabataang agad na niyakap ng kanilang pamilya at mayroon ding napilitang itago ang tunay na sarili sa takot na hindi maunawaan. Sa bawat kwento, makikita natin ang matinding paghahangad, ang marinig, ang maintindihan, at higit sa lahat ang mahalin. Siya ay isa lamang sa marami, ngunit ang kanyang tinig ay sumasalamin sa damdamin ng isang henerasyon. Magandang umaga, ako si Norwell Paharis mula sa Hibapad Eastern Samar. Kasalukuyang nakatira ngayon dito sa Barangay 53, Real, Tacloban. Kasalukuyang trabaho ko ngayon ay ako ay manager trainee dito sa Jollibee Rotunda. Tapos ako ay 24 na taong gulang. Tapos yung kasarian ko ay preferred my self called bisexual. Sa totoo lang, high school to elementary, hindi ako out. College lang ako nag-out. Tapos, since malayo na ako sa pamilya ko, college na ako nag-out sa totoong pagkatao ko. Kasi since high school, tapos as panganay and as breadwinner sa pamilya, parang yung judgment ng mga tao is naka-pressure kapag mag-out ka sa kung ano yung ikaw talaga. Pero nung college ako, so far wala naman akong itinago sa sarili ko. Doon ko na in-express kung ano yung totoo ako. Tapos doon ko mas nakilala kung sino talaga ako at yung ano yung gusto ko. Sa aming pagkwekwentuhan ay hindi nag-alangan si Norwell na ipahayag ang kanyang karanasan nang maitanong namin sa kanyang kalagayan nung siya ay nasa puder pa ng kanyang pamilya. Elementary and high school, since nakatira pa ako sa pamilya ko mismo, doon parang straight yung ano ko, kasi nung high school ako, yung mga naging karelasyon ko dati is lahat babae. Tapos nung college na ako, doon ako nag-try kung ano yung feeling yung magkarelasyon ng same kasarian. Tapos doon mas okay pala yung may karelasyon na ganun na same sa kasarian. Tapos mas na-express ko yung sarili ko kasi parang mas naging malaya ako kung ano yung nararamdaman ng puso ko, yun yung sinusunod ko ngayon. Una nabigla kasi unang dinala ko sa bahay is jowa ko yung babae, niligal ko. Tapos pangatlong dinala ko sa bahay yung same gender na jowa ko. Nabigla, tapos isang linggo ata hindi ako kinausap at hindi kinibo ng magulang kasi parang di nila matanggap na yung panganay nila is parang umaiba ng landas. Sa akin nakakalungkot, pero kung magpapatuloy ka na itago yung sarili mo, mas nakakalungkot yun. Mas mabuti na magpakatotoo habang maaga pa para at least sa
ikaw rin naman yung makikinabang sa huli. Hindi maiwasan yung tampo. Siyempre naintindihan ko rin naman kung ano yung naging reaksyon nila. Kasi nga yung bungakala nila is Straight. may parang may maasahan silang apo o may makukuha sila sa akin pag dating ng tamang edad. Pero nung nagtagal, tapos nung sinabi ko sa kanila yung totoong nararamdaman ko, tapos kung saan ako sumaya, kung saan ako masaya talaga, doon ko na nalaman na dapat habang mas maaga pa sabihin mo sa kanila kung ano yung totoong ikaw, para mas maintindihan nila kung ano yung pinagdadaanan mo. Kasi may mga pagkakataon na di mo alam sa sarili mo, wala kang problemang physically na dinadala, pero sa emosyon mabigat. Kaya yun yung naging hindrance, naging wall namin ng mama ko, para bago kami mag-usap ng talaga ng masisinan kung ano yung totoong nararamdaman. Meron bang hindi nakatanggap agad? Oh, actually marami. Lalo na yung side ng papa ko. Kasi yung side ng papa ko is lahat brusko. Tapos yung panganay ni papa, ako mismo, na nabigla sila. Nung una talaga hindi tanggap nila na may apo or pamangkin sila na ganito. Kaya isa rin yun sa mga nagiging rason kung ba't hindi ako madalas umuwi sa lugar namin mismo. Kasi yung judgment ng pamilya mismo, mas masakit kaysa sa judgment ng ibang tao. Yung pakiramdam, disappointment, tapos inis. Kasi parang hindi nila iniisip kung ano yung mararamdaman ng isang tao bago nila husgahan. Kasi parang yung judgment ng isang tao base sa physical, hindi sa kakayahan ng isang tao. Halimbawa, sasabihin nila, hindi ito tunay na lalaki. So, ibig sabihin, mahina to. Hindi nila tinitingnan yung kakayahan ng isang tao bago i-judge or bago nila husgahan. Kaya yun, nakakalungkot na pati sa lipunan, mas ginadjudge nila yung physical kaysa sa kakayanan ng isang tao. Nung una, mas dumistansya sila sa akin ng konti. Pero ng mga ilang buwan, tapos sinabi ko sa kanila yung totoong ako, doon mas nakilala ko yung sarili ko, tapos doon mas nakilala nila kung sino talaga ako, tapos kung saan mas masaya ako. Doon ko mas nakita sa kanila na mahal pala nila ako, kasi kung ano yung nararamdaman ko o kung ano yung sasabihin ko sa kanila, at least ngayon naiintindihan na nila na ganito pala yung gusto ng anak ko, ganito pala yung gusto niya. So mas mabuti na lang na sinusuportahan kaysa sumasalungan sila sa decision. Isa sa pinaka-close ko ay yung pinakamalapit sa akin na kapatid is yung pangatlo namin. Yung pangatlo namin kasi close kami kasi babae yun. Tapos yung babae, yung kapatid ko na yun is siya rin yung naging sandigan ko kung halimbawa may gusto akong sabihin sa mama ko, siya yung nagiging daan na ganito yung ni kuya. Tapos siya rin yung nakakaalam kung ano yung nangyayari sa akin. Lalo na ngayon na andito siya sa poder ko ngayon kasi nag-aaral siya. Siya yung alam niya lahat yung ano yung ginagawa ko. Tapos kung ano yung nangyayari sa akin. Mga pagkakataon na nagugulat ako na kala ko tanggap nila yung kung anong kasarian mayroon. Pero yung realidad pala is masakit para sa kanila. Yung feeling na alam mo o nakikita mo sa ibang tao na may makikita kang sa halimbawa bakla o tumboy sa ibang pamilya, di ba, kung sa'yo nangyari, sa kanila nangyari, okay lang. Pero kung sa pamilya niyo mismo may ganun, parang nakakabawas ng Confidence. Nakakabawas ng yung saya ba? Kasi parang yung 100% kasi yung binibigay ng tiwala ng magulang sa'yo.
Tapos halimbawa kung may hindi straight dun sa pamilya niyo, parang yung tiwala na 100% ay binigay ng papa mo sa'yo na, di ba lahat ng mga anak mabibigyan ng apo. Tapos yun ng 100% parang magiging yung tiwala niya sa'yo is mababawasan kasi nga alam niya na hindi mo siya kaya mabigyan ng apo yung papa mo. Kaya yun nakakagulat, pero sa katapusan na rin naman kung mag-uusap kayo or pag-uusapan niyo yung totoong pagkatao mo, matatanggap naman nila. Lalo na ako, sinabi ko naman sa kanila agad. Sa pagtatapos ng aming dokumentaryo ay ibinahagi ni Norvel ang kanyang payo para sa mga dumaraan sa parehong pagsubok na kanyang naranasan. Sa puntong ito, may mensahe siyang nais ipaabot sa mga tulad niyang nakaranas ng ganitong sitwasyon. Yung mabibigay kong payo is habang maaga pa, magpakatotoo ka kaysa sa huli, kasi ikaw rin yung masasaktan kasi kung sa huli mo na siya sinabi. Iba kasi yung feeling pag sinabi mo ng maaga, parang yung freedom o yung kalayaan na lalasap mo agad pag sinabi mo na habang maaga pa na ganito ka. Kasi yung pakiramdam na hindi mo sinabi agad sa magulang mo, parang may takot ka araw-araw. Parang may kaba ka na paano kung makita nila yung kasama mo o yung yung galawan. Yung pakiramdam na parang araw-araw kailangan mong magkubli para hindi nila makita o mahalata kung ano ka. Kaya yung payo ko lang magpakatotoo ka habang maaga pa, hanggat alam mo sa sarili mo na wala kang pinatapakang tao. Kasi lahat naman tayo is may karapatan. Depende lang sa tao yung paggamit ng karapatan na yun. Kasi lahat naman tayo anak ng Diyos. Kasi nakakatawa kasi doon sa part na sinasabi na yung ginawa ng Diyos is lalaki at babae lang. So, sino yung gumawa sa mga katulad na hindi ba Diyos yung gumawa? Kaya yun, kung ano yung karapatan ng babae at lalaki, karapatan din ng bahagi ng LGBT. Kaya huwag kang matakot, magpakatotoo, kung ano yung ginagawa nila, gawin mo hanggat wala kang inaapakang na ibang tao. Thank you, sir. Salamat po sa pagpapaunlak sa aming paanyaya.